Hindi nagtagal ay narating na ni Onoda ang Manegayama, ang simula ng paakyat na daan. Samantala, manghang-mangha ang babaeng nasa gilid ng kalsada dahil sa bilis umano ng paglampas ng mga siklista gayong paahon ang daan. Lumabas si Hirota at sinabing walang duda na ang mga iyon ay taga-cycling club ng Soho Kohai. Mas lalong humanga ang babae pero dahil nagpapapansin dito si Hirota ay sinabi nito na kaya niya rin iyon dahil matagal na rin umano itong siklista. Maya-maya pa ay sunod nitong napansin si Onoda at sinabing kulelat na iyon kaya napangisi si Hirota at sinabing tuturuan niya iyon ng leksyon, ngunit laking gulat nito nang maunahan pa siya ni Onoda. Napansin naman nina Makishima at Tadakoro na hindi nagbabago ang porma ng padyak ni Onoda sa simula pa lang ng karera. Kulelat man ay pilit pa rin umano nitong hinahabol ang pwesto nina Sakurai at Sugimoto. Habang nakakaramdam na ng pagod si Sakurai ay siya namang gaan ang pakiramdam ni Onoda at unti-unti na rin itong natututo kaya nagawa na nitong malampasan sina Sakurai at Sugimoto. Gulat na gulat sina Tadakoro kahit nasaksihan na nila noon kung paano sinabayan ni Onoda si Imaizumi sa daan na iyon at hindi nila inaasahan na ganoon kabilis si Onoda gamit ang road bike. Tuwang-tuwa si Onoda habang ginagamit niya ang road bike at hindi niya alintana ang pagsayad ng pedal niya sa lupa dahil sa sobrang pagtagilid niya sa daan. Ayon kay Miki, sa pamamagitan din ng pagdaan sa pinakaloob na ruta na siyang pinakamaikli ay nagawa na ni Onoda maabutan at malagpasan si Kawada. Hindi makapaniwala si Kawada dahil ginawa niya na ang lahat para mapanatili ang pwestong iyon, sa puntong halos dinaya at nilabag na nito ang ibang rules para manatili sa third place. Pero gaya ni Kawada ay may nilalayon din si Onoda kaya patuloy lang itong pumapadyak kahit nakakaramdam na ng pagod. Nakarating na sila sa simula ng pinakamatarik na daan na babagtasin ng mga siklista. Mula doon hanggang sa tuktok ay wala ng patag na sementong madadaanan kaya iyon na ang kalbaryo ng mga ito pero pansin ni Tadakoro na hindi pa rin nagbabago ang takbo ni Onoda dahil sa kagustuhan nito na maabutan sina Naruko at Imaizumi. Sumang-ayon si Miki dahil ang dalawa nga umano ang nagsisilbing motibasyon ni Onoda, ngunit nagsalita si Makishima at sinabing kalokohan lang ang ginagawa ni Onoda sapagkat hindi umano iyon ganoon kadali at alam nila na hindi yun maaabutan sina Imaizumi at Naruko. Saka palang umano siya bibilib kapag nagawa nga iyon ni Onoda pero sinabi ni Makishima na malabong mangyari iyon dahil marami ng karanasan ang dalawa sa pagiging siklista, at isa pa ay nahuli na si Onoda nang may kabuoang 8 minuto doon pa lang sa patag na daan kanina. Dagdag pa nito na kahit mabilis si Onoda ngayon ay hindi pa rin iyon aabot, maliban na lang umano kung magdagdag si Onoda ng higit pa sa 10 RPM. Napaisip si Miki at sinabi sa sarili na tama si Makishima sapagkat malaking bagay ang 8 minutong agwat sa kalaban, at para makahabol ay kailangang baguhin ni Onoda ang bilis ng pagpadyak pero pag ginawa naman iyon ay mauubusan ito ng lakas dahil sa tarik ng daan. Maya-maya pa ay sinabi ni Kinjo na itabi ni Kanzaki kay Onoda ang sasakyan para abutan ito ng tubig. Nagpasalamat si Onoda pero sunod na sinabi ni Kinjo na sa tingin niya ay malabo na nitong maabutan ang dalawa kaya bahagya itong natigilan. Gayunpaman, nagpumilit pa rin si Onoda na habulin ang mga iyon kaya pinayuhan ito ni Kinjo na umayaw na lang dahil baka hindi na umano nito kayanin kapag narating na ang tuktok. Bilang iyon ang unang race at unang gamit ni Onoda ng road bike ay sinabi ni Kinjo na malaking achievement na iyon sa isang baguhan na tulad nito. Naisip ni Onoda na kung sa bagay ay hindi pa naman siya nagkakaroon ng anumang pwesto sa kahit anong laro pero nang muling magtanong si Kinjo kung ayos na sa kanyang ang pangatlong pwesto o ipagpapatuloy ang paghabol sa dalawa ay mas pinili niya na magpatuloy. Dahil doon ay sinabi ni Kinjo na baguhin ni Onoda ang pamamaraan ng pagpadyak at gawing 30 RPM bagay na ikinagulat ng tatlo. Ginawa yun ni Onoda sa kabila ng katotohanang mauubos ang kanyang lakas at stamina at posible siyang bumagsak. Pero kung iyon umano ang tanging paraan para matalo sina Imaizumi at Naruko ay gagawin niya iyon. Labis na nag-alala sina Miki para kay Onoda pero para kay Kanzaki, kadalasan ay laging kulelat ang mga nasa unang taon pa lang kaya titingnan nila kung kakayanin ni Onoda na maging first place mula sa kulelat na pwesto. Kung magawa yun ni Onoda ay siya ang magiging kauna-unahang kulelat sa kasaysayan na nanalo sa welcoming race, at iyon na umano ang simula ng isang dakilang siklista. Samantala, ang dalawa namang nauuna na sina Imaizumi at Naruko ay parehong pinag-aaralan ang galawan ng isa't isa. Ngunit inisip ni Naruko na hindi dapat malaman ni Imaizumi na ang paakyat na daan ang pinakagusto niya. Para naman kay Imaizumi kahit na simpleng karera lang iyon ay kalaban niya pa rin ang bawat isa. Pareho silang hindi magpapatalo, ngunit naantala silang dalawa ng madaanan nila ang isang matanda na mapapansin na tuwang-tuwa sa kanila. Pumapalakpak habang tumatakbo ang matanda hanggang sa madapa ito kaya sabay na napahinto ang dalawa. Nilapitan nila ito upang siguraduhin kung ayos lang iyon pero sinabi ng matanda na ayos lang siya at dala lang umano ng sobrang tuwa kaya tumigil ang paghinga niya. Pagkatapos ay sinabi nito na huwag na siyang alalahanin ng dalawa at ituloy na lang ang karera. Sinabi ng matanda kay Naruko na mas gamitin nito ang muscle sa likod ng hita nito, at masyado umanong mag-alaw ang katawan ni Imaizumi kaya nauubos ang lakas nito.
Pagkatapos ay napatingin ang matanda sa kanyang cellphone dahil sa pagtawag umano ni Kinju. Inisip ni Imaizumi na marahil iyon ang coach ng team pero nagsalita muli ang matanda at sinabing sumakay na ulit ang dalawa sa bisikleta nila dahil may isa pa umanong paakyat na rin ng burol na kasunod lang nila kaya napaisip ang mga ito. Hindi nagtagal ay nagpatuloy na sa pagbibisikleta ang dalawa hanggang sa mapansin ni Naruko na may parating nga mula sa likod nila. Napatingin din si Imaizumi sa kanilang likod hanggang sa mapagtanto nila na si Onoda pala iyon at masaya sila para dito. Habang manghang-mangha ang iba sa loob ng sasakyan ay tinanong ni Kanzaki si Kinju kung bilib na ba ito kay Onoda pero sinabi nito na hindi pa sapagkat magsisimula pa lang umano ang laban at titingnan pa nila kung hanggang saan ito kakayanin na makipagsabayan sa dalawa. Mapapansin sa likod na kasama na rin ni Kinju ang masayahing matanda kanina na siyang coach ng team. Sa isip ni Kinju, napatanong ito kung hanggang saan pa ang kayang marating ni Onoda sapagkat pagkatapos ng course na iyon ay babagtasin na nila ang isang mahaba at matarik na slope. Nang mga oras na iyon ay natutuwa pa rin si Naruko para kay Onoda, habang sinabi naman ni Imaizumi sa sarili na alam niyang hindi sapat ang acceleration ng dalawa pero pinili nito na makipaglaro sa mga iyon. Habang nagpapatuloy ay mapapansin na nakakasabay nga si Onoda pero hindi maayos ang pagbibisiklete nito dahil sa pagsabit sa mga sanga at sa hindi pag-iwas sa bako-bakong daan. Habang pinangangaralan ni Naruko si Onoda tungkol sa maayos na pagbibisikleta ay napansin niya ang mapawis, madumi, at sira-sira na nitong kasuotan, kaya sinabi niya na dapat lang na parangalan si Onoda sa ginawa nitong pagpupersige, bagay na sinang-ayunan ni Imaizumi. Pagkatapos ay sinabi ni Naruko na sa mga oras na ito ay mauuna na muna siya kaya nagtaka si Imaizumi sapagkat sa pagkakaalam nito ay mabilis iyon sa patag pero mahina sa pag-akyat. Manghang-mangha si Onoda nang makita kung gaano kabilis umabante si Naruko habang nagulat naman si Imaizumi dahil nag-sprint si Naruko paakyat ng bundok. Hindi may kakaila ni Imaizumi na mahusay si Naruko sa patag pero hindi nito inaasahan ang bilis niyon sa pag-akyat kaya inisip nito na nagkamali siya sa pag-aakalang isa lang iyong sprinter. Para naman kay Naruko ay sinadya niyang itago ang kakayahan niyang iyon mula pa kanina. Bagamat hindi siya natatalo sa patag pero aminado siya na mahina siya sa paakyat na daan kaya para sumikat at manalo sa karera ay kailangan niyang matutunan ang pag-akyat sa bundok. Nagsanay siya noon sa kabundukan ng Roko at nung una ay nahirapan siya hanggang sa matuklasan na niya ang sikreto at ang paraan ng pag-akyat. Para kay Imaizumi ay mahusay si Naruko pero hindi pa rin ito papayag na matalo sa stage na iyon. Hinabol niya si Naruko gamit ang tamang gear, bagay na inaasahan ni Naruko na gagawin ni Imaizumi. Pagkatapos ay napansin ni Naruko na kaya pa ring makipagsabayan sa kanila ni Onoda pero nakatingin na umano iyon sa lupa kaya ibig sabihin ay nahihirapan na iyon. Sinabi ni Imaizumi na ganon din ang ginawa ni Onoda noong umakyat sila ng magkasama, nakangiti habang patuloy na pumapadyak. Doon na pagtanto ni Naruko na si Onoda ay magaling pagdating sa pag-akyat. Sa sasakyan ay sinabi ni Kinju na hindi niya maialis ang paningin niya kay Onoda at naiiba umano iyon kina Naruko at Imaizumi. Natawa naman ang matanda at sinabing kakaiba talaga si Onoda dahil hindi lang tibay ng loob ang ipinapakita ng bata kundi pati ang Katanji tanging saya na makikita sa bawat pagpadyak nito. Habang tinitingnan ni Imaizumi si Onoda ay napansin nito na mas gumagaling pa iyon sa pagpadyak at alam din nito kung paano kontrolin ang pagpedal. Wala umanong pakialam si Onoda sa karera dahil gusto lang talaga nito ang kanyang ginagawa. Pero kung iisipin umano ni Imaizumi na isa lang iyong baguhan ay mukhang manganganib ang posisyon niya kaya kailangan niyang bilasan ng 10%. Samantala, mapapansin naman si Naruko na bahagyang nahihirapan dahil hindi niya napansin sa mapa kung gaano katarik ang daan. At dahil mas mabigat na gear ang ginagamit nito ay hindi niyon basta-basta kayang magpalit sa ganong sitwasyon. Napansin ni Onoda na nahihirapan si Naruko habang doon naman napatunayan ni Imaizumi na isa nga iyong sprinter. Hinintay ni Onoda ang kaibigan pero sinabi nito na dapat ay ibigay ni Onoda ang lahat ng makakaya niya, at hindi man umano ito magaling sa matarik na lugar ay babawi ito sa sunod na stage at lalampasan si Imaizumi. Hinawakan ni Naruko ang kamay ni Onoda para ibigay dito ang lakas ng kanyang loob at pinayuhan ito na huwag mawalan ng pag-asa at ipakita ang sariling kakayahan. Dahil doon ay muling umabante si Onoda kaya sinabi ni Tadakoro na isa talaga iyong likas na climber pero para kay Kinju ay imposibleng maunahan yun si Imaizumi sapagkat kulang na kulang pa ang kakayahan at karanasan nito para maging isang tunay na climber. Nagsalita ang coach at sinabing hindi iyon masasabi ni Kinju sapagkat minsan ay magugulat na lang umano sila sa bilis ng pagbabago ng isang tao. Sa huling 2 kilometro na natitira, naalala ni Onoda ang sinabi ni Naruko na hindi yun mananalo doon kaya ipinaubaya na yun sa kanya ang pag-akyat sa pinakatuktok, at may itinuro iyon na kakaibang teknik sa kanya. Habang pilit na lumalaban ay ipinangako ni Onoda na gagalingan niya pero dahil sa taas ng cadence nito ay inisip ni Imaizumi na imposibleng magawa pa iyon ni Onoda sa susunod na 60 metro. Malaki rin ang pagnanais ni Imaizumi na manalo sa karera kaya huminahon lang ito upang makontrol ang bigat at bilis niya nang sa gayon ay mapanatili niya ang pintig ng kanyang puso.
Napansin ni Tadakoro na kakaiba ang pagbibisiklete ni Ima Izumi sa laban na iyon, lalo na at alam niya na ayaw ng batang iyon na natatalo, kaya sigurado siya na sa stage na ito ay hindi nito hahayaan na mauna ang iba sa pag-akyat ng bundok. Pati din ni Miki dahil alam nito na noon pa man ay kakaiba na talaga si Ima Izumi. Bata pa lang ay magkakilala na sila at alam niya kung gaano kahilig si Ima Izumi sa pagbibisikleta. Nung una ay magaslaw si Ima Izumi at walang pakialam pero seryoso ito sa bawat karera na sinasalihan nito. Ngayon ay nagbago na ito at medyo kalmado na, at napansin iyon ni Miki noong magkarera ang dalawa ni Onoda. Sa mga oras na ito ay 1.5 metro na lang ang tatakbuhin nila pero mapapansin na mas lumalaki ang agwat ng dalawa dahil mas binilisan pa ni Ima Izumi ang pagpapatakbo kaysa kanina. Gustuhin mang humabol ni Onoda ay wala naman itong maisip na paraan kaya ginawa niya na lang motibasyon si Naruko para mas dagdagan pa ng 30 RPM ang kanyang pagpadyak. Aminado ito na nahihirapan na siya pero iyon lang ang alam niyang paraan. Inisip ni Ima Izumi na nababaliw na si Onoda sapagkat hindi umano basta-basta na itataas ng 30 RPM ang cadence tapos paakyat pa ang daan. Gayunpaman, napagdesisyonan nito na mas painitin pa ang laban sa huling 500 metro. Kasabay niyon ay ang panghihinayang ni Naruko sapagkat hindi umano nito makikita ang pagkabigla sa mukha ni Ima Izumi. Samantala, iba't ibang reaksyon naman ang nararamdaman ng anim sa loob ng sasakyan habang patuloy nilang nasasaksihan ang matinding laban. Para kay Onoda ay kaya niyang tuparin ang pangako niya kay Naruko habang inaalala niya ang itinuro nito sa kanya. Sinabi kanina ni Naruko na ang totoong laban ay mag-uumpisa sa ika-500 metro mula sa finish line at ang biglaang pag-atake ay isang beses lang umanong magagamit ni Onoda. Habang natataranta si Ima Izumi ay doon kailangang bilisan ni Onoda para umabot ito sa tuktok at kapag alam na nito na tama na ang oras ay 2 beses nitong kailangang pindutin ang shift gear. Napansin ni Makishima na mabilis ang dalawa pero tinitipid pa umano ng mga ito ang kanilang puwersa at hinihintay na makarating sa dulo bago ibuhos ang lakas. Sumang-ayon si Kinjo pero para dito ay hindi mananalo si Onoda sapagkat may importanteng kakayahan umano ang mga climber na wala pa sa bata. Habang nagpapatuloy ang karera ay sinabi ni Ima Izumi sa kanyang sarili na napakabilis matuto ni Onoda dahil sa pamamagitan lang ng pagsunod nito sa kanya noon sa pag-akyat sa slope gamit ang lumang bike ay naabutan pa rin siya nito. Sinabi niya kay Onoda na sa totoo lang ay natutuwa siya sa laban nilang iyon pero sisiguraduhin niya na siya ang mananalo at saka na lang umano sila magkarera kapag marunong nang sumayaw si Onoda. Pagkatapos ay tumayo na si Ima Izumi pagpatak ng 300 metro bagay na ikinagulat ni Tadakoro. Ngunit para kay Onoda ay iyon pala ang hudyat nito para sa itinurong kakaibang teknik ni Naruko. Nang tumayo na si Ima Izumi ay ibinaba ni Onoda ang 2 gear at sinabi dito na kaya niya nang sumayaw. Baka sa mukha ni Ima Izumi na hindi ito makapaniwala sa ginawang iyon ng ating bida, pati na rin ang mga nasa van. Maya-maya pa ay natano na nila ang tuktok ng Manegayama kaya ibig sabihin ay patapos na. Doon na ibinuhos ni Onoda ang kanyang buong lakas gaya ng itinuro sa kanya ni Naruko kaya sa huli ay nagawa niyang maunahan si Ima Izumi sa paglampas sa tuktok ng bundok. Gulat na gulat sina Kinjo habang sina Miki at ang coach ay nakangiti sa tuwa para kay Onoda. Samantala, sinabi ni Ima Izumi sa sarili na dahil sa nangyaring iyon, sa tingin niya ay may kailangan siyang gawin at patunayan, at saka nagpatuloy sa pag-abante. Nahulog naman si Onoda sa bisikleta dahil sa sobrang pagod ng katawan nito kaya agad itong tinulungan ni Miki. Bagamat nauna nga sa tuktok ay sinabi ni Tadakoro na sumakay na ulit ito sa bisikleta dahil kung hindi umano aabot si Onoda sa finish line ay baliwala rin ang ginawa ng bata. Lumapit si Kinjo at inalalayan si Onoda para makatayo, at saka sinabing magaling ang ginawa nito kanina kaya magpahinga na muna ito sa ngayon. Nang makapagpahinga ng bahagya ay doon palang napagtanto ni Onoda na nahulog siya sa bisikleta, kaya labis itong nag-alala para sa bike na ipinahiram ng Kanzaki Shop sa kanya. Natawa na lang sina Miki, at ng mga oras na iyon ay saka palang lumampas sa kanila si Naruko, at sinabi nito kay Onoda na siya na ang magpapatuloy ng laban. Pagkatapos ay lumapit ang matanda kay Onoda upang alukan ito ng pamalit na damit, ngunit laking gulat ng bata nang malaman mula kay Miki na iyon ang kanilang coach. Binati nito si Onoda at sinabing isang kakaibang laban ang ipinakita niya sa mga ito dahil inakyat niya ang landscape na iyon ng napakabilis at wala pa umanong nakakagawa niyon. Habang hindi makapaniwala si Onoda ay nakatitig dito si Tadakoro at sinabing malamang ay hindi alam ng bata kung anong ibig sabihin ng jersey na suot nito ngayon. Maya-maya pa ay tinawag na sila ni Kanzaki at sinabing sumakay na dahil hindi pa tapos ang karera. Tuwang-tuwa muli ang coach nang makita na kaabang-abang pa rin ang nangyayari sapagkat nagawang maabutan ni Naruko si Ima Izumi. Sinabi ni Kinjo kay Onoda na kung gusto nitong lumaban at sumali muli ay manood lang ito ng maigi at mag-ensayo ng mahusay. Sa pagtatapos ng karera, si Ima Izumi ang matagumpay na naunang makalampas sa finish line. Walang masabi si Onoda sa dalawa kaya nanatili na lang itong nakatayo hanggang sa lapitan ito ni Makishima at sinabing isa rin siyang climber kaya ituloy lang umano ni Onoda ang ginagawa nito.
Kahit wala pang sapat na training at experience si Onoda ay tuloy lang umano ang pagpadyak, dahil sa bisikleta, kapag lalong nagsasanay ay mas lalo ring lalakas. Dahil doon ay sinabi ni Onoda sa kanyang sarili na kailangan niyang ituloy ang pagsasanay dahil alam niya sa kanyang sarili na magagawa niya iyon.